Huwag ka nang magpapakita dito, Rivera. Tapos na ang maliligayang araw mo. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa semento. Nakatayo si John sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan. Sa paanan niya ay ang kartong kahon na naglalaman ng 10 taon ng kanyang buhay, ilang piraso ng papel, isang basag na picture frame at ang kanyang pangalan na tinanggal mula sa pintuan ng opisina. Wala na. Ang kumpanyang ibinangon niya mula sa wala. Ang posisyong pinaghirapan niya ng dugo at pawis. Lahat ay naglaho sa isang iglap dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa galit at hiya na gumagapang sa kanyang buong katawan. Pinulot niya ang kanyang mga gamit. Mabigat ang bawat hakbang patungo sa kanyang lumang kotse. Ayos lang to, bulong niya sa sarili. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang panga. Nariyan si Michelle. Maiintindihan niya. Magtutulungan kami. Ang imahe ng kanyang asawa, ang nag-iisang liwanag sa madilim na hapong yon. Si Michelle, ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan pauwi. Kailangan niya ng yakap. Kailangan niya ng karamay. Pagdating sa bahay, tahimik ang lahat. Masyadong tahimik. Michelle, tawag niya pagkabukas ng pinto. Love, nandito na ako. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Tumakbo siya paakyat sa kwarto. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang tanawin na mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng trabaho niya kanina. Bukas ang pinto ng aparador. Wala ang mga damit ni Michelle. Wala ang kanyang mga sapatos. Wala ang kanyang mga pabango sa ibabaw ng tokador. Ang natira na lang ay isang piraso ng papel sa ibabaw ng kama. Nilapitan ito ni John. Ang puso niya ay parang pinipiga ng bakal na kamay. Binasa niya ang sulat. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. John, pagod na ako. Hindi ko pinangarap ang ganitong buhay. Akala ko may kinabukasan tayo, pero puro ka na lang problema. Huwag mo na akong hanapin. May kasama na akong iba. Isang lalaking kayang ibigay ang buhay na deserve ko. Paalam, Michelle. Napaluhod si John sa sahig. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, sumabay sa patak ng ulan sa bintana. Wala na siyang trabaho, wala na siyang asawa, wala na siyang dangal. Napasigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit na para bang gusto niyang ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib, pero hindi siya pwedeng manatili doon. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang reminder. Interview. 4:00 p.m. Ortigas. Ito na lang ang natitira. Ang huling pag-asa. Kung makukuha niya ang trabahong ito, baka sakaling maayos pa ang lahat. Baka bumalik si Michelle. Tumingin siya sa orasan. 3 p.m. na. Dali-dali siyang tumayo, pinunasan ng luha at sumakay muli sa kanyang kotse. Malakas ang ulan. Halos wala siyang makita sa daan. Ang isip niya ay magulo. Ang puso niya ay wasak. Pero kailangan niyang umabot. Kailangan niyang mabuhay. Habang binabagtas niya ang madulas na kalsada, napansin niya ang isang itim na sasakyan sa gilid ng daan. Nakabukas ang hazard lights nito. Sa tabi ng sasakyan, may isang matandang babae na nakatayo. Payong lang ang sandata laban sa malakas na hangin at ulan. Mukhang may sira ang gulong ng sasakyan. Napahigpit ang hawak ni John sa manibela. Huli na ako, sabi niya sa sarili. Wala na akong oras. Nilampasan niya ang sasakyan, pero habang tinitingnan niya ang matanda sa side mirror, nakita niya ang lungkot at takot sa mukha nito. Walang tumitigil para tumulong. Lahat ay nagmamadali. Lahat ay sarili lang ang iniisip. Tulad ng mga taong tumalikod sa kanya. Pumikit si John ng mariin. Diyos ko, bakit ngayon pa? Bumuntong hininga siya at sa isang iglap, pinihit niya ang manibela pabalik. Hindi niya kayang maging katulad nila.
Kung mawawala sa kanya ang lahat, hindi pwedeng mawala, pati ang kanyang pagkatao. Itinigil niya ang kotse sa likod ng sasakyan ng matanda. Bumaba siya sa gitna ng bagyo, hindi alintana na masisira ang kaisa-isa niyang disenteng damit pang interview. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Sigaw niya para marinig sa lakas ng ulan. Tumingin sa kanya ang matandang babae. Ang mga mata nito ay matatalas pero pagod. Na-flat ang gulong ko, hiho, at walang gustong tumulong. "Ako na po," sabi ni John. "Pumasok na po kayo sa loob para hindi kayo magkasakit." Mabilis na kumilos si John. Basang-basa na siya. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mukha at damit. Masakit ang kanyang katawan, pero ipinagpatuloy niya ang pagpapalit ng gulong. Makalipas ang 15 minuto, tapos na siya. "Okay na po, ma'am," sabi ni John habang kumakatok sa bintana. Binuksan ng matanda ang bintana. Tinitigan siya nito ng matagal, parang binabasa ang kanyang kaluluwa. "Maraming salamat," sabi nito. "Ano ang pangalan mo?" "John po, John Rivera." Tumingin si John sa relo niya. 3:45 p.m. "Sige po, mauna na ako. May hinahabol pa po ako." Hindi na niya hinintay ang sagot ng matanda. Tumakbo siya pabalik sa kotse at pinaharurot ito. Kahit alam niyang imposible na, umasa pa rin siya. Pagdating niya sa building ng kumpanya, 4:15 p.m. na. Tumakbo siya papasok sa lobby. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang damit. Nag-iiwan ng bakas sa makintab na sahig. Hinarang siya ng guard. "Sir, bawal po ang basa dito." "May interview ako," hinihingal na sabi ni John. "Kay Mr. Tan. Please, kailangan ko lang siyang makausap." Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa na may halong awa at dismaya. "Umalis na si Sir Tan, sir. At mukhang hindi rin naman kayo tatanggapin ng ganyan ang itsura niyo." Napabagsak ang balikat ni John. Wala na. Ang huling pag-asa, naglaho na parang bula. Lumabas siya ng building at umupo sa gutter. Patuloy pa rin ang buhos ng ulan, parang nakikiramay sa kanya. Tumunog ulit ang cellphone niya. Isang text galing sa landlord. "John, kung wala kang pambayad ngayon, empake na kayo bukas." Napatawa na lang siya ng mapakla. Isang tawa na walang halong saya. Basang-basa, giniginaw, gutom, at nag-iisa. Ito na ba ang katapusan ni John Rivera? Ang dating inhenyero na tinitingala, ngayon ay parang basahan sa gilid ng kalsada. Napatungo siya at ipinatong ang ulo sa kanyang mga tuhod. Gusto na niyang sumuko. Biglang may naramdaman siyang liwanag na tumama sa kanya. Huminto ang ulan. Oso akala niya. Pag-angat niya ng ulo, nakita niyang hindi tumila ang ulan. May isang itim na payong na nakatapat sa kanya. Sa likod niya, nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Bumukas ang pinto sa likod. Isang eleganteng sapatos ang tumapak sa basaang semento. Hindi bumaba ang matandang babae. Sa halip, bumukas ang bintana ng itim na sasakyan. Isang kamay ang lumabas. May inaabot na puting panyo at isang maliit na card. Kinuha ito ni John. Nanginginig ang mga daliri. "Punasan mo ang mukha mo, hijo." Ang tinig mula sa loob ng sasakyan ay pamilyar. Pero mas matatag ngayon, mas may awtoridad. Hindi bagay sa isang mabuting tao ang magmukhang basahan. Bago pa makasagot si John, sumara na ang bintana. Umalis ang sasakyan. Iniwan siyang nakatulala. Sa gitna ng ulan, tiningnan niya ang card. Simple lang ito. Kulay ginto ang mga letra sa itim na papel. Altamirano Construction Group, Office of the President. 9:00 a.m. Walang pangalan. Oras at lugar lang. Kinabukasan, maagang nagising si John. O mas tamang sabihing, hindi siya natulog. Ang tiyan niya ay kumakalam. Ang huling pera niya ay naipambayad na sa gasolina kahapon. Kailangan niya ng pamasahe papunta sa address na nasa card. Kailangan niya ng pambili ng pagkain,
Binuksan niya ang kanyang palad. Doon nakahimlay ang kanyang wedding watch. Regalo ni Michelle nung unang anibersaryo nila. Ito na lang ang natitirang bagay na may halaga sa kanya. Hindi lang sa pera, kundi sa puso. Pero ang puso ay hindi nakakabili ng bigas. Pumasok siya sa isang maliit na sanglaan sa kanto. Masangsang ang amoy at ang rehas na bakal sa counter ay parang selda ng bilangguan. Magkano to? Tanong niya sa appraiser. Pilit itinatago ang panginginig ng boses. Sinuri ng lalaki ang relo. Walang emosyon. 5,000. 5,000. Nanlaki ang mata ni John. Boss, 50,000 ang bili dyan. Swiss made yan. Baka pwedeng taasan naman kahit konti. 5,000. Take it or leave it. Maraming gasgas. Luma na ang modelo. Napapikit si John. Luma na. Parang ang pagmamahalan nila ni Michelle. Luma na, marami ng gasgas, at ngayon, wala nang halaga sa iba. Sige, bulong niya. Parang tinutusok ang lalamunan. Kunin niyo na. Pag-abot ng pera, naramdaman ni John na parang may bahagi ng pagkatao niya ang naiwan sa istanteng iyon. Tanghali na nang makarating siya sa Altamirano Tower sa Makati. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang building, suot ang kanyang pinakamagandang polo na medyo kupas na ang kulay. Pagpasok niya sa lobby, ramdam niya ang tingin ng mga security guard. Hindi siya nababagay dito. Amoy araw siya. Samantalang ang paligid ay amoy mamahaling pabango at aircon. Mr. John Rivera? Tanong ng receptionist matapos niyang ipakita ang card. Hinihintay na po kayo sa penthouse. Penthouse? Ang opisina ng pinakamataas. Pagbukas ng elevator sa pinakataas na palapag, bumungad sa kanya ang isang opisina na mas malaki pa sa dating bahay nila ni Michelle. Ang mga dingding ay gawa sa salamin. Kita ang buong syudad. Sa dulo ng mahabang mesa, may isang babaeng nakaupo. Nakatalikod ito, nakatingin sa view ng Manila. Akala ko hindi ka darating, sabi ng babae. Humarap ito. Natigilan si John. Siya yun. Ang matandang babae sa ulan. Pero ngayon, hindi na siya nakasuot ng simpleng duster. Nakasuot siya ng eleganteng suit, puno ng alahas, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Kayo po. Nauutal na, sabi ni John. Kayo po ang may-ari nito? Ako si Victoria Altamirano, pakilala ng matanda. At ikaw si John Rivera, ang engineer na nawalan ng lisensya dahil sa kasalanan ng iba at iniwan ng asawa dahil nawalan ng pera. Nanigas si John. Pinaimbestigahan niyo po ako? Kailangan kong malaman kung sino ang taong handang magpahuli sa interview para lang tulungan ang isang matandang hindi naman niya kilala. Sagot ni Victoria. Tumayo siya at lumapit kay John. Sa mundong ito, John, marami ang magagaling na engineer. Pero bihira ang mabuting tao. Bakit ako nandito, ma'am? Diretso niyang tanong. Kung awa lang po ang iaalok niyo, aalis na ako. Sanay na akong magutom. Napangiti si Victoria. Isang nangiti na may halong respeto. Hindi ako nagbibigay ng limos, Mr. Rivera. Nagbibigay ako ng trabaho. Inilapag ni Victoria ang isang makapal na folder sa mesa. May project ako sa Laguna. Isang subdivision na muntik ng malugi. Magulo ang management, tamad ang mga trabahador, at palpak ang mga dating engineer. Gusto ko, ikaw ang mag-ayos. Kinuha ni John ang folder. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga plano, ang mga problema. Biglang nabuhay ang dugo niya. Ito ang mundo niya. Pero ma'am, nag-alangan si John. Wala na akong lisensya. Blacklisted ako sa industriya. Kaya nga perfect ka para dito. Sagot ni Victoria. Ipapadala kita doon hindi bilang chief engineer, kundi bilang technical consultant. Walang makakaalam kung sino ka talaga. Walang pressure, walang nakaraan. Isang bagong simula. Tinitigan siya ni Victoria sa mata. Bibigyan kita ng sweldo, matitirhan, at pagkakataon na patunayan sa sarili mo. Hindi sa akin,
Hindi sa asawa mo, kundi sa sarili mo, na ikaw pa rin si John Rivera. Natahimik ang kwarto, naririnig ni John ang tibok ng sarili niyang puso. Isang bagong simula. Malayo sa Maynila, malayo sa mga alaala ni Michelle. Tinatanggap ko po, sabi ni John. Mabuti, sabi ni Victoria. May bus na aalis mamayang hapon papuntang Laguna. Huwag mong sayangin ang tiwala ko. Dapit hapon na nang makarating si John sa bus terminal. Maingay, magulo, mausok. Hawak niya ang kanyang maliit na bag, ang tanging dala niya sa bagong yugto ng buhay niya. Habang hinihintay niyang umalis ang bus, tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kabilang kalsada, may isang pamilyar na kotse ang huminto. Isang pulang sedan. Alam niya ang kotseng yun. Pangarap yun ni Michelle. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang babae, si Michelle. Napahawak si John sa salamin ng bintana. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumaba. Pero nakita niya ang sumunod na nangyari. Bumaba ang driver, isang lalaking matangkad, naka-shades, at mukhang mayaman. Lumapit ito kay Michelle. Inakbayan siya at hinalikan sa pisngi. Tumawa si Michelle. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni John. Mukha siyang masaya. Mukha siyang kumpleto. Ang sakit ay parang bagong hiwa sa dibdib ni John. Akala niya ubos na ang luha niya. Pero meron pa pala. Umandar ang bus. Unti-unting lumayo ang imahe ni Michelle at ng bago nitong buhay. Isinandal ni John ang ulo sa upuan at pumikit. Paalam, bulong niya. Sa Laguna, walang nakakakilala sa kanya. Sa Laguna, wala siyang nakaraan. Pero hindi alam ni John, ang nakaraan ay parang anino. Kahit gaano kakabilis tumakbo, hindi mo ito matatakasan. Mainit at maalikabok ang hangin sa Laguna. Malayo ito sa air-conditioned na opisina na nakasanayan ni John sa Makati. Pagbaba niya ng tricycle, sa harap ng site ng Villa Victoria, napabuntong hininga siya. Ang subdivision project na sinasabi ni Doña Victoria ay mukhang ghost town. Kalahati pa lang ang mga bahay na nakatayo at ang iba ay tinutubuan na ng damo. Walang tunog ng martilyo o lagari. Sa halip, naririnig niya ang tawanan ng mga lalaki sa ilalim ng puno ng mangga. Naglalaro sila ng baraha. Napailing si John. Ito pala ang sinasabi niyang sakit ng ulo. Naglakad siya papasok sa makeshift office, isang container van na kinakalawang na ang gilid. Sa loob, nakita niya ang isang babae. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, walang makeup, at ang buhok ay nakapusod ng mabilisan. Tambak ang mga papel sa mesa niya at mukhang stress na stress siya. Ito siguro si Grace. Excuse me, tawag ni John. Nag-angat ng tingin ng babae. Maamo ang mukha nito, pero bakas ang pagod sa mga mata. Yes po? Kayo po ba yung pinadala ni Ma'am Victoria? Ako si John, technical consultant. Napangiti si Grace pero pilit. Salamat sa Diyos. Ako po si Grace, admin officer dito. Pero sa totoo lang, parang ako na rin ang foreman, purchasing officer, at janitor. Bago pa makasagot si John, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking malaki ang tiyan, nakasando at amoy alak. Ito ang foreman. Grace! Sigaw nito. Wala na naman tayong semento. Paano kami magbubuhos niyan? Ang bagal mo talagang kumilos. Tumayo si Grace. Nanginginig ang boses pero lumalaban. Mang Berting, kahapon pa ako nag-request. Kayo ang nag-ubos ng budget sa merienda ng mga tao nyo. Aba, sumasagot ka pa. Duro ni Mang Berting kay Grace. Babae ka lang. Wala kang alam sa construction. Tagalista ka lang dito. Napakuyom ang kamao ni John. Kilala niya ang mga ganitong klase ng tao. Mga bully na akala nila sila ang hari. Humakbang si John sa pagitan ni na Grace at Mang Berting. Excuse me, sabi ni John. Kalmado pero matigas ang boses. Tiningnan siya ni Mang Berting mula ulo hanggang paa. Sino ka na naman? Consultant ako ng may-ari. Sagot ni John. Kinuha niya ang blueprint na nakalapag sa mesa.
At kung tama ang basa ko sa plano, hindi nyo kailangan ng bagong semento ngayon. Ang kailangan nyo ay tapusin ang bakal sa column 4. Kasi kung magbubuhos kayo ngayon nang hindi pa tapos ang rebars, guguhoy ang pader sa unang lindol pa lang. Natahimik si Mang Berting na mula ang mukha nito, alam niyang tama si John. At isa pa, dagdag ni John, tumingin sa mga mata ng foreman. Oras ng trabaho ngayon. Bakit amoy Red Horse ang hininga mo? Walang nakasagot. Umatras si Mang Berting, medyo napahiya. Babalik na kami sa trabaho. Bulong ng foreman sabay labas ng pinto. Dala ang kanyang kayabangan na ngayon ay durog na. Nakahinga ng maluwag si Grace. Tumingin siya kay John na parang nakakita ng superhero. Salamat Sir John, sabi niya. Wala kasing nakikinig sa akin dito. John na lang, ngiti ni John. At huwag kang mag-alala. Simula ngayon, may kakampi ka na. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Grace si John na kumain ng hapunan sa labas ng barracks. Naglatag lang sila ng banig sa ilalim ng mga bituin. Ang ulam ay simpleng tinolang manok na niluto ni Grace sa kalande uling. Pasensya ka na, ito lang ang kaya ko, sabi ni Grace habang nagsasandok ng sabaw. Humigop si John ng sabaw, mainit, masarap, lasang tahanan. Mas masarap pa to kaysa sa mga kinakainan ko sa Maynila. Tapat na sabi ni John. Natawa si Grace. Ang tawa niya ay magaan, walang halong arte. Ibang-iba kay Michelle na kailangan laging sa mamahaling restaurant, kumakain at laging nagrereklamo kung hindi perfect ang steak. Bakit ka nandito, John? Tanong ni Grace. Mukhang sanay ka sa syudad. Ang kinis ng mga kamay mo. Tiningnan ni John ang kanyang mga palad. Oo, makinis pa ngayon. Pero durog na ang nasa loob niya. Gusto ko lang lumayo. Sagot niya. Gusto kong magsimula ulit sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Hindi na nagtanong pa si Grace. Parang naintindihan niya agad na may malalim na sugat ang lalaking kaharap niya. Mabuti naman at napadpad ka dito, sabi ni Grace, tumitingin sa mga hindi pa tapos na bahay. Sayang kasi ang project na to. Pangarap ito ng mga simpleng pamilya. Gusto ko sanang makita itong matapos. Nakita ni John ang ningning sa mga mata ni Grace. Hindi pera ang habol niya. Puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni John na nakakahinga siya ng maluwag. Walang pressure, walang pagpapanggap. Kinabukasan, maagang pumasok si John. Ganado siyang magtrabaho. Inayos niya ang schedule, kinausap ang mga trabahador ng maayos at tinulungan si Grace sa inventory. Tanghali na nang tumunog ang cellphone niya sa makino niya, si Doña Victoria. Hello, ma'am. John, seryoso ang boses ng matanda sa kabilang linya. Maghanda ka. Papunta na dyan ang bagong general contractor na kinuha ng board of directors. Wala akong nagawa para pigilan sila. Okay lang po yun, ma'am. Mas mabuti nga po yun para bumilis ang trabaho. Sino po ba sila? John, gusto kong maging matatag ka. Bago pa makasagot si John, narinig niya ang ugong ng makina. Isang makintab na itim na SUV ang pumasok sa gate ng site. Mabilis ang takbo nito, nagdulot ng makapal na alikabok na tumakip sa paligid. Napapikit si John at si Grace dahil sa dumi. Huminto ang sasakyan sa tapat nila. Bumukas ang pinto ng driver. Bumaba ang isang lalaking naka-shades. Suot ang mamahaling polo shirt na hapit sa katawan. Sumunod na bumukas ang pinto sa passenger seat. Isang pamilyar na sapatos na may mataas na takong ang tumapak sa lupa. Nanlamig ang buong katawan ni John. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang babaeng bumaba ay tinanggal ang kanyang sunglasses at tumingin sa paligid nang may pandidiri sa alikabok. Si Michelle at ang lalaking kasama niya na ngayon ay nakaakbay sa kanya ay walang iba kundi si Gary, ang dating karibal ni John sa kumpanya, ang ahas na sumira sa karir niya. Well, ngisi ni Gary nang makita si John na nakatayo. Puno ng alikabok ang damit. Tingnan mo nga naman kung sino ang nandito, ang basurero ng Laguna.
Parang huminto ang oras. Ang alikabok na nilikha ng sasakyan ni Gary ay unti-unting humuhupa. Pero ang bigat sa dibdib ni John ay lalo lang bumibigat. Nakatayo sa harap niya si Gary, ang lalaking naging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya niya. Ang lalaking nagnakaw ng pondo at isinisi sa kanya ang lahat. At sa tabi nito, nakakapit sa braso ni Gary na parang isang premyo, ay si Michelle. Suot ni Michelle ang isang designer dress na hindi bagay sa putikan ng construction site. Nang magtama ang paningin nila ni John, nanlaki ang mga mata niya. Gulat, takot, at awa? Agad na iniwas ni Michelle ang tingin. Yumuko siya, tila ba biglang naging interesado sa kanyang sapatos. Small world, di ba? Basag ni Gary sa katahimikan. Tinanggal niya ang kanyang shades at ngumisi ng nakakaloko. Akala ko ba nagtago ka na sa kung saang lublob ng Kalabaw, Rivera? Yun pala, dito ka lang namumulot ng basura. Naramdaman ni John ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang kamao niya sa gilid ay mahigpit na nakakuyom. Halos bumaon ang kuko sa palad. Gusto niyang sumuntok. Gusto niyang bawiin ang dangal niya. Pero naalala niya si Doña Victoria. Naalala niya ang pangako niya. Technical consultant. Walang nakaraan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagtatrabaho ako dito, Gary. Sagot ni John. Pilit na ginagawang patag ang boses. Technical consultant ako. Tumawa ng malakas si Gary. Isang tawang nakakainsulto na umaling-awngaw sa buong site. Consultant? Pang-uuyam ni Gary. Tiningnan niya si John mula sa lumang sapatos hanggang sa pawisang t-shirt. Mukha kang kargador, pare. Huwag mo kaming niloloko. Siguro, taga-timpla ka lang ng kape dito. Lumingon si Gary kay Michelle at hinigpitan ang akbay dito. Honey, tingnan mo ang ex-husband mo. Dati engineer. Ngayon, alikabok na lang. Napapikit si Michelle. Gary, tama na. Let's go to the office. Wait lang, babe. Pagpigil ni Gary. Lumapit siya ng kaunti kay John, parang isang predator na pinaglalaruan ng pagkain. Kailangan malaman ng tao na to kung sino ang boss. Sa gilid, hindi na nakatiis si Grace. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni John. Hindi niya alam ang buong kwento, pero alam niyang mali ang ginagawa ng bagong dating. Lumapit si Grace at humarang sa pagitan ni John at Gary. Excuse me po, sir. Matapang na sabi ni Grace kahit nanginginig ang tuhod. Si Sir John po ang dahilan kung bakit maayos ang takbo ng site na to. Siya ang tumutulong sa amin. Wala po kayong karapatang insultuhin siya. Natigilan si Gary. Tiningnan niya si Grace na parang isang langaw na dumapo sa mamahaling suit niya. At sino ka naman? Asik ni Gary. Isa pa tong probinsya ng pakialamera. Alisin mo ngayang sarili mo sa harap ko bago kita ipatanggal. Akmang hahawakan ni Gary si Grace sa braso para itulak ito. Mabilis pa sa kidlat, hinawakan ni John ang pulso ni Gary. Mahigpit, madiin. Nagulat si Gary. Sinubukan niyang bawiin ang kamay niya pero parang bakal ang hawak ni John. Huwag mong didikit ang dumi ng ugali mo sa kanya, Gary. Madiing bulong ni John. Ang mga mata niya ay nag-aapoy na. Insultuhin mo na ako, pero huwag mong idadamay ang mga tao dito. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Tensyonado. Tahimik ang lahat ng trabahador sa paligid. Binitawan ni John ang kamay ni Gary ng pabagsak. Inayos ni Gary ang kanyang polo. Pilit na ibinabalik ang nawalang angas. Namumula siya sa galit at hiya dahil napahiya siya sa harap ng maraming tao, lalo na sa harap ni Michelle. Matapang ka na pala ngayon, Rivera, sabi ni Gary, pero may halong banta na ang boses. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Lumingon si Gary sa mga trabahador. Makinig kayong lahat. Ako si Gary Valdez, ang may-ari ng Prime Build Construction. Ako ang bagong general contractor nyo. Ibig sabihin, ako ang Diyos dito. Tinuro niya si John. At ang lalaking yan, wala yang silbi.
Mula ngayon bawal siyang makialam sa mga desisyon ko. Kung may susunod sa kanya, tanggal agad. Naiintindihan niyo? Walang sumagot. Yumuko ang mga trabahador. Takot silang mawalan ng trabaho. Tumingin si Gary kay John nang may tagumpay sa mukha. Stay out of my way, Rivera. Or else, sisiguraduhin kong pati sa impyerno, blacklisted ka. Hinila ni Gary si Michelle papasok sa container van na nagsisilbing opisina. Bago pumasok, lumingon muli si Michelle. Nagkatama ulit ang paningin nila ni John. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ni John ang lungkot sa mata ng dati niyang asawa. Parang gusto nitong magsalita. Parang gusto nitong humingi ng tawad. Pero sumara na ang pinto. Naiwan si John na nakatayo sa init ng araw. Lumapit si Grace sa kanya, nag-aalala. John, ayos ka lang ba? Tanong nito ng mahina. Kilala mo ba sila? Huminga ng malalim si John. Pinilit niyang ngumiti kay Grace para huwag itong mag-alala. Pero basag na basag ang ngiti niya. Dati, sagot ni John. Dati kong boss at dati kong asawa. Natakpan ni Grace ang bibig niya sa gulat. Tumingin si John sa nakasarang pinto ng opisina. Alam niyang simula pa lang ito ng impyerno. Hindi lang si Gary ang kalaban niya. Kalaban din niya ang sakit ng nakaraan na pilit bumabalik. Sa loob ng opisina, kitang-kita sa bintana na nagtatalo na si Gary at Michelle. Hinagis ni Gary ang helmet sa mesa. Alam ni John ang mangyayari. Sisirain ni Gary ang proyektong ito dahil sa pride. At kapag nangyari yun, ang mga tao ni na Grace ang magdurusa. Kumuyom ang pinto ng panga ni John. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Bulong niya sa hangin. Subukan mo lang, Gary. Ano ba, Michelle? Kanina pa kita kinakausap. Napapitlag si Michelle nang humampas ang kamay ni Gary sa mesa. Ang kapeng iniinom niya ay muntik ng matapon sa mamahaling blouse na suot niya. Nasa loob sila ng air-conditioned na container van. Malamig ang hangin, pero pakiramdam ni Michelle ay sinasakal siya. Sorry, Gary. Mahina niyang sagot. Hindi makatingin sa mata ng asawa. Masakit lang ang ulo ko. Masakit ang ulo o iniisip mo pa rin yang ex mong hampas lupa? Bulyaw ni Gary. Ang mukha nito ay pula sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay lumalabas. Tandaan mo, Michelle, ako ang nagahon sa'yo sa hirap. Kung hindi dahil sa akin, nagdidildil ka pa rin ng asin kasama ng Rivera na yan. Tumalikod si Gary at padabog na lumabas para sigawan ang mga trabahador. Naiwan si Michelle na nanginginig. Napahawak siya sa kanyang braso. May pasa pa doon mula noong nakaraang gabi nang mahigpit siyang hawakan ni Gary dahil lang sa maling timpla ng juice. Akala niya, pera ang sagot sa lahat. Akala niya, kapag mayaman na siya, magiging masaya siya. Pero mali siya. Tumayo si Michelle at lumapit sa bintana. Mula sa tent na salamin, tanaw niya ang buong construction site. Nakita niya si Gary sa di kalayuan. Sinisigawan nito ang isang matandang karpentero. Dinuduro-duro. Takot na takot ang matanda. Inilipat niya ang tingin sa kabilang banda. Sa ilalim ng isang puno, nakita niya si John. Ibang-iba na ang itsura ni John. Hindi na ito nakasuit at tie. Naka-t-shirt lang ito na puno ng mantsa ng grasa. Payat ito at maitim na dahil sa araw. Pero nakangiti ito. Kausap ni John si Grace at ilang mga trabahador. Nagtatawanan sila habang pinagsasaluhan ang simpleng merienda na tinapay at soft drinks. Walang takot sa mga mata ng mga tao kapag kausap nila si John. Respeto ang nakikita ni Michelle. Paghanga. Nakita ni Michelle kung paano abutan ni John ng tubig ang isang pagod na laborer. Nakita niya kung paano siya tumawa nang hampasin siya ni Grace sa balikat dahil sa isang biro. Ang sakit. Ang sakit makita na ang lalaking tinapon niya ay masaya na ngayon at hindi siya ang dahilan ng ngiting iyon. Ang tanga mo, Michelle, bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha. Ang tanga-tanga mo. Nang hapong iyon,
Habang abala si Gary sa pakikipag-inuman sa mga supplier sa bayan, nakahanap ng tiempo si Michelle. Nakita niyang naglalakad si John mag-isa pa uwi sa barracks. Hinubad ni Michelle ang kanyang heels at nagsuot ng tsinelas. Tumakbo siya. Hindi alintana ang putik sa kanyang paa. "John!" Tawag niya. Huminto si John. Lumingon ito ng dahan-dahan. Nang magtama ang paningin nila, nawala ang nangiti sa mukha ni John. Pinalitan ito ng isang blankong ekspresyon. Malamig. Parang pader na hindi matitibag. "Anong kailangan mo, Mrs. Valdez?" Tanong ni John. Mrs. Valdez. Ang tawag sa kanya ni John ay parang sampal. Formal. Walang emosyon. Parang ibang tao. "John, please." Humakbang palapit si Michelle. "Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang." "Tungkol saan? Sa project ba? Kasi kung hindi trabaho ang pag-uusapan, aalis na ako." "Tungkol sa atin." Naiiyak na sabi ni Michelle. Hinawakan niya ang braso ni John. "John, sorry. Alam kong mali ako. Nasilaw lang ako. Pero hindi ako masaya. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko kay Gary." Tiningnan lang ni John ang kamay ni Michelle na nakahawak sa braso niya. Dati, ang hawak na yan ang nagpapakalma sa kanya. Ngayon, wala na siyang maramdaman. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Michelle. "Hindi ko na problema yan, Michelle," sagot ni John ng mahinahon. "Pinili mo siya. Iniwan mo ako nung panahong kailangan na kailangan kita. Noong wala akong makain, nasaan ka?" "Natakot lang ako, John," katwiran ni Michelle. "Ayaw kong maghirap tayo. Ginawa ko lang naman yun para sa future ko." "Para sa future mo." Pagtatama ni John. "Hindi sa future natin." Tumalikod na si John at nagsimulang maglakad palayo. "John, mahal pa rin kita," sigaw ni Michelle. Huminto muli si John, pero hindi siya lumingon. "Ang John na minahal mo ay patay na, Michelle. Pinatay mo siya noong araw na umalis ka." Iniwan ni John si Michelle na nakatayo sa dilim, umiiyak. Ang hindi alam ni Michelle, sa likod ng mga nakatambak na hollow blocks, may isang pares ng mata ang nanonood. Nakatago doon si Gary. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paghawak ni Michelle kay John. Narinig niya ang pagsigaw nito ng "mahal pa rin kita." Nagdilim ang paningin ni Gary. Ang selos at galit ay parang lason na kumalat sa utak niya. "Ah, ganun pala," bulong ni Gary habang nilalaro ang lighter sa kanyang kamay. Ang apoy nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata. "Gusto mo siya? Pwes, ibibigay ko siya sa'yo." Bumalik si Gary sa opisina. Kinuha niya ang blueprint ng drainage system na gagawin bukas. Ito ang pinakamahalagang parte ng project para maiwasan ang baha. Kumuha siya ng pulang marker. Binago niya ang sukat ng mga bakal. Sa halip na 16 na bakal ang gamitin sa pundasyon ng retaining wall, pinalitan niya ito ng 10 libir. Sapat lang para tumayo ng ilang araw, pero bibigay kapag bumuhos ang malakas na ulan. At sa logbook, pineke niya ang pirma sa approval section. Pirma ni John Rivera. "Tingnan natin, Rivera," ngisi ni Gary habang tinitingnan ang pinekeng dokumento. "Kapag gumuho ang pader na to at may namatay, ikaw ang sisisihin. Sa kulungan ang bagsak mo at si Michelle. Si Michelle ay mananatiling akin." Sa labas, nagsisimula ng kumulog. Nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Gabi na, pero hindi madilim dahil sa sunod-sunod na kidlat na humihiwa sa langit. Ang bagyong Ambo ay tumama ng direkta sa Laguna. Signal number 3. Ang hangin ay humahagupit. Parang galit na demonyo na gustong tangayin ang lahat ng nakatayo. Nasa barak si John, pero hindi siya mapakali. Ang tunog ng ulan sa yero ay nakakabingi, pero mas maingay ang kaba sa dibdib niya. Bilang engineer, alam niya ang tunog ng istrukturang lumalaban at ang tunog ng istrukturang sumusuko. "Sir John!" Sigaw ng isang trabahador na basang-basa pagpasok ng pinto. "Ang tubig sa creek, umaapaw na."
Yung retaining wall sa likod ng Site B parang umuugong. Site B. Doon nakatayo ang mga temporary housing ng mga pamilya ng construction workers. Agad na kinuha ni John ang kanyang flashlight at kapote. Gisingin niyo ang lahat, utos ni John. I-evacuate ang lahat ng tao sa Site B papunta sa clubhouse. Ngayon na. Tumakbo si John palabas. Ang lakas ng hangin ay halos itulak siya paatras. Ang putik ay hanggang sakong. Habang tumatakbo siya patungo sa opisina para kunin ang susi ng clubhouse, nakita niya ang itim na SUV ni Gary. Bukas ang makina nito at nakailaw ang headlights. Nakita niya si Gary na nagmamadaling sumakay sa driver's seat, dala ang isang maleta. Si Michelle ay nakatayo sa ulan, kumakatok sa bintana, umiiyak. Gary, wag mo akong iwan dito, sigaw ni Michelle. Pero hindi lumingon si Gary. Pinaharurot nito ang sasakyan. Muntik nang mahagip si Michelle. Iniwan niya ang asawa niya at ang buong proyekto sa gitna ng kalamidad. Tumilapon ang putik sa mukha ni Michelle. Napaluhod ito sa lupa. Shock na shock. Walang oras si John para sumbatan si Gary. Tumakbo siya palapit kay Michelle at hinila ito patayo. Tumayo ka dyan! Sigaw ni John para marinig sa lakas ng ulan. Pumunta ka sa clubhouse. Tulungan mo si Grace na mag-asikaso sa mga bata. John, iniwan niya ako. Humagulgol si Michelle. Mamaya ka na umiyak. Kumilos ka kung gusto mong mabuhay. Tinulak niya si Michelle papunta sa ligtas na lugar at tumakbo siya pabalik sa Site B. Pagdating niya sa retaining wall, nanlaki ang mga mata niya sa flashlight. Ang pader na dapat ay proteksyon. Ngayon ay nagkukulubot na. May mga bitak na lumalabas na tubig. Nilapitan niya ito. Hinawakan niya ang semento. Imposible. Bulong niya. Dapat 16 minimum. Ang bakal dito. Bakit ang nipis ng pundasyon? Noon niya na-realize. Sa butahe, may marinig siyang sigaw. Tulong! Tulong! Sa ibaba ng pader, may isang bata na naipit ang paa sa natumbang puno. Ang tubig ay mabilis na tumataas. Wala nang isip-isip. Tumalon si John pababa. Ang lupa ay madulas. Ilang beses siyang nadapa, pero gumapang siya papunta sa bata. Sir John! Lumingon siya. Si Grace. Tumatakbo ito palapit sa kanya. May dalang lubid. Grace, huwag kang lalapit. Guguho na. Sigaw ni John. Hindi kita iiwan. Sigaw pabalik ni Grace. Hinagis niya ang lubid kay John. Itinali ni John ang lubid sa katawan ng bata at sinenyasan ang mga trabahador sa itaas na hilahin ito. Ligtas ang bata, pero ang pader ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog. Kraak! Isang malaking tipak ng semento ang bumigay mula sa taas. Nakita ni John na nakatayo pa rin si Grace sa danger zone, hinihila ang ibang gamit. Hindi nito napansin ang malaking bato na babagsak sa pwesto nito. Grace! Buong lakas na tumakbo si John, para siyang bala na tumalon at tinulak si Grace palayo. Gumulong silang dalawa sa putikan, palayo sa pader. Pero huli na para kay John na makaiwas ng tuluyan. Bumigay ang buong retaining wall. Ang tonelo-toneladang lupa, bato at semento ay rumaga sa pababa na parang higanting alon. John! Sigaw ni Grace. Naramdaman ni John ang bigat na dumagan sa kanyang binti. At pagkatapos, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Nawala ang ingay ng ulan. Nawala ang sigaw ni Grace. Ang huli niyang nakita ay ang kidlat na tumanglaw sa gumuhong pader. At pagkatapos, dilim. Sumisikat na ang araw, pero hindi maramdaman ni Grace ang init nito. Nakatayo siya sa labas ng makeshift clinic tent. Nanginginig pa rin ang mga kamay, habang hawak ang isang tasang kape na hindi naman niya mainom. Sa loob ng tent, ginagamot ng medic si John. Buhay siya. Salamat sa Diyos. Buhay siya. May bali sa binti at sugat sa ulo, pero ligtas na siya sa panganib. Sa paligid, ang site ay parang dinaanan ng giyera. Putik, natumbang puno,
at ang gumuhong retaining wall na parang sugat sa lupa. Pero buhay ang lahat. Walang namatay. Dahil kay John. Nasaan ang engineer na yan? Nasaan si Rivera? Napapitlag si Grace. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng pamilyar at nakakairitang boses. Si Gary. Bumalik siya. Malinis ang suot, walang bahid ng putik, at kasama ang 2 pulis. Lumabas si Grace para harapin ito. Anong ginagawa mo dito? Matapos mong iwan ang asawa mo at ang mga tao mo kagabi. Huwag mo akong dramahan, miss. Sigaw ni Gary. Pumunta ako sa bayan para humingi ng tulong. At pagbalik ko, eto na ang aabutan ko. Sabi ko na nga ba? Palpak ang engineer na yan. Pinabagsak niya ang pader ko. Ang kapal ng mukha mo. Nanggigigil na sabi ni Grace. Ikaw ang nagpabago ng specs. Nakita ko ang blueprint. May ebidensya ka ba? Ngisi ni Gary, isang nangiting demonyo. Dahil hawak ko dito ang logbook. Pirma ni Rivera ang nandoon. Siya ang nag-approve ng substandard na materyales. Siya ang dapat hulihin. Lalapitan sana ni Gary ang tent para kaladkarin si John palabas. Nang biglang may dumating na convoy. 3 itim na sasakyan. Humawi ang mga trabahador. Bumukas ang pinto ng nasa gitnang kotse. Isang matandang babae ang bumaba. Nakaitim na coat, may dalang tungkod at kahit maputik ang lupa, naglalakad ito na parang reyna. Sa likod niya, sumunod ang 5 abogado at mga security. Si Doña Victoria Altamirano. Natigilan si Gary. Agad nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging bully, naging maamong tupa. Doña Victoria, bati ni Gary. Yumuko pa. Mabuti at dumating kayo. Tingnan niyo po ang ginawa ng consultant niyo. Sinira niya ang project natin. Pinapahuli ko na po siya. Hindi sumagot si Victoria. Dire-diretso lang ito ng lakad hanggang sa makarating sa harap ni Gary. Tiningnan niya si Gary mula ulo hanggang paa. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Gary. Umalingaw-ngaw ito sa buong site. Gulat na gulat si Gary. Ma'am, wag mo akong mamam. Malamig na sabi ni Victoria. Ang boses niya ay mababa, pero nakakapanindig balahibo. Kilala mo ba kung sino ako? Kayo po ang may-ari. Ako ang may-ari. At ako rin ang matandang babae na tinulungan ni John Rivera magpalit ng gulong sa gitna ng bagyo noong araw na tinataboy niyo siya na parang aso. Namutla si Gary, napasinghap si Grace, pati si Michelle na nakaupo sa isang sulok at nanginginig sa lamig ay napaangat ng tingin. Nagpatuloy si Victoria. Akala mo ba bulag ako, Mr. Valdez? Akala mo ba hindi ko alam na binawasan mo ang bakal sa pader para ibulsa ang pera? Akala mo ba hindi ko nakikita sa CCTV ng opisina mo kung paano mo pinike ang pirma ni John kagabi? Senyas ni Victoria sa kanyang abogado. Inilabas nito ang laptop at ipinakita ang video footage. Kitang-kita doon si Gary, tumatawa mag-isa habang binabago ang blueprint at pinipirmahan ang logbook. Huli ka sa akto, sabi ni Victoria. Pero, nauutal si Gary. Tumingin siya sa paligid. Naghahanap ng kakampi. Tumingin siya kay Michelle. Mitch, sabihin mo sa kanila. Kasama kita. Alam mong wala akong kasalanan. Tumayo si Michelle. Puno ng putik ang damit. Magulo ang buhok. Tinitigan niya si Gary ng matagal. Iniwan mo ako kagabi, Gary, sabi ni Michelle. Ang boses ay basag, pero puno ng galit. Muntik na akong mamatay. Iniwan mo ako para iligtas ang sarili mo. Lumapit si Michelle sa mga pulis. Officer, saksi ako. Nakita ko ang lahat ng ginawa niya. Siya ang nagnakaw. Siya ang nanloko. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Baliw yan. Sigaw ni Gary habang pinupusasan siya ng mga pulis. Wala kayong ebidensya. Kilala ko ang mayor. Dalhin niyo na yan, utos ni Victoria. At siguraduhin niyong sa pinakamabahong selda siya ibabagsak. Habang kinakaladkad si Gary palayo,
Lumabas si John sa tent. Nakasaklay siya, may benda sa ulo. Hirap lumakad. Agad na tumakbo si Grace para alalayan siya. John, bakit ka tumayo? Kailangan mong magpahinga. Ayos lang ako, Grace. Bulong ni John. Tumingin siya kay Victoria. Ma'am. Ngumiti si Victoria. Ang matalas niyang mukha ay lumambot. Nilapitan niya si John at hinawakan sa balikat. Hindi ako nagkamali sa'yo, Hiho. Iniligtas mo ang project na to. Iniligtas mo ang mga tao ko. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Sagot ni John. Hindi lang trabaho ang ginawa mo. Nagpakita ka ng puso. Humarap si Victoria sa lahat ng trabahador. Makinig kayo. Mula sa araw na ito, tinatanggal ko na ang Prime Build Construction. Ang project na ito ay direktang pamamahalaan na ng Altamirano Group. At ang magiging project director nyo ay walang iba kundi si Engineer John Rivera. Nagpalakpakan ng lahat. Nagsigawan ang mga trabahador. Sir John! Sir John! Umiiyak si Grace sa tuwa. Hinawakan niya ang kamay ni John ng mahigpit. Pero sa gitna ng kasiyahan, may isang taong lumapit. Si Michelle. Huminto ang palakpakan nang makita nilang lumapit ang ex-wife. Lumuhod si Michelle sa harap ni John. Putikan, umiiyak, kaawa-awa. John! Hagulgol niya. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni John. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Akala ko pera ang magpapasaya sa akin. Pero nung iniwan ako ni Gary kagabi, ikaw ang tumulong sa akin. Ikaw pa rin pala ang nagmamalasakit sa akin. Tumingala siya kay John. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. John, mahal pa rin kita. Pwede ba tayong magsimula ulit? Kalimutan na natin ang lahat. Bumalik ka na sa akin. Natahimik ang buong paligid. Lahat ay nag-aabang sa sagot ni John. Naramdaman ni Grace ang panlalamig ng kamay niya. Binitawan niya ang kamay ni John at dahan-dahang umatras. Si Michelle ang asawa. Siya ay kaibigan lang. Alam ni Grace ang lugar niya. Tumingin si John kay Michelle na nakaluhod. Pagkatapos, lumingon siya sa likod, kung saan paatras na si Grace. Nakita niya ang lungkot sa mata ni Grace, ang takot na maiwanan ulit. Huminga ng malalim si John. Tumayo ka, Michelle, sabi ni John. Dahan-dahang tumayo si Michelle, may ngiti sa labi. Akala niya ay panalo na siya. Umuwi na tayo, John. Tinitigan siya ni John. Umuwi ka na, Michelle, pero hindi sa akin. Nawala ang ngiti ni Michelle. Anong ibig mong sabihin? Pinatawad na kita. Seryosong sabi ni John. Wala na akong galit sa'yo, pero wala na ring pag-ibig. Iniwan ni John si Michelle at humakbang, paika-ika man, papunta kay Grace. Inabot niya ang kamay ni Grace na nanginginig. Huwag ka nga alis, sabi ni John kay Grace. Kailangan kita dito, hindi lang bilang admin, kundi bilang partner ko. Napasinghap si Grace. Naiwan si Michelle sa gitna ng putikan habang pinapanood ang lalaking sinayang niya na hawak na ngayon ng iba. Lumipas ang 3 buwan. Ang Villa Victoria ay hindi na mukhang ghost town. Puno na ito ng buhay. Ang mga bahay ay nakapintura na ng maaliwalas na kulay puti at asul. May mga batang naglalaro sa parke at ang clubhouse ay punong-puno ng mga residenteng nagkakasiyahan. Nakatayo si John sa harap ng gate. Wala na ang saklay niya. Nakatayo na siya ng tuwid. Suot ang isang simpleng polo shirt at maong. Sa harap niya, isang taxi ang naghihintay. Lumabas si Michelle mula sa opisina. Hila ang isang maliit na maleta. Payat siya, walang makeup. Pero mukhang mas payapa ang mukha niya kaysa noong huli silang magkita. Huminto siya sa tapat ni John. Aalis na ako, John, sabi ni Michelle ng mahina. Babalik ako sa probinsya ng nanay ko. Magtitinda muna ako. Magsisimula ulit. Tinitigan siya ni John. Wala na ang sakit. Wala na ang galit. Ang natitira na lang ay ang gaan ng loob ng isang taong nagpatawad na. Mabuti yan, sagot ni John. Ingat ka, Michelle. Sana mahanap mo ang sarili mo. Salamat, ngiti ni Michelle ng mapakla. At
Salamat sa hindi pagpapakulong sa akin. Hindi ko deserve ang kabaitan mo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo, Michelle. Para sa akin to. Para makalaya na ako. Tumango si Michelle. Sumakay siya sa taxi. Hindi na siya lumingon. Pinanood ni John ang paglayo ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa kurbada. Napabuntong hininga siya. Tapos na ang kabanatang yon ng buhay niya. Sir John, lumingon siya. Ang assistant ni Doña Victoria ang tumatawag. Hinihintay na po kayo ni Ma'am sa clubhouse. Naglakad si John papunta sa clubhouse. Doon, nakaupo si Doña Victoria. Kahit mainit ang panahon, elegante pa rin ito uminom ng tsaa. Ma'am, pinatawag niyo daw po ako? Ibinaba ni Victoria ang tasa. Tiningnan niya si John ng seryoso. John, tapos na ang project. Ang ganda ng ginawa mo. Higit pa sa inaasahan ko. Salamat po, ma'am. Magagaling po kasi ang mga tao dito. Huwag kang maging mapagkumbaba, sabi ni Victoria. May offer ako sa'yo. Matanda na ako, John. Wala akong anak. Wala akong tagapagmana. Ang mga board members ko, puro pera lang ang nasa isip. Inilabas ni Victoria ang isang makapal na dokumento. Gusto kong bumalik ka sa Maynila. Hindi bilang engineer, kundi bilang CEO ng Altamirano Group. Ikaw ang gusto kong pumalit sa akin. Natigilan si John. CEO, ito ang pangarap ng bawat engineer. Kayamanan, kapangyarihan, pagkilala. Kung tinanggap niya ito noon, siguro hindi siya iniwan ni Michelle. Siguro nasa kanya na ang lahat. Tumingin si John sa paligid. Nakita niya si Mang Berting, yung dating foreman na bully, na ngayon ay masaya nang nagtuturo sa mga baguhan. Nakita niya ang mga pamilyang nagpipiknik sa damuhan. At sa di kalayuan, nakita niya si Grace. Nagdidilig ito ng mga halaman. Nakangiti habang kinakausap ang isang bata. Napangiti si John. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso na hindi kayang ibigay ng anumang air-conditioned na opisina sa Makati. Ibinalik niya ang tingin kay Victoria. Ma'am, isang malaking karangalan po, panimula ni John. Pero tatanggihan ko po. Nanlaki ang mata ni Victoria. Tatanggi ka? Alam mo ba kung magkano ang tinatanggihan mo? Alam ko po. Pero na-realize ko, hindi ko kailangan ng maraming pera para maging masaya. Dito nakakatulog ako ng mahimbing. Dito, may halaga ang bawat salamat ng tao. Huminga ng malalim si John. May counter-offer po ako, ma'am. Kung gusto niyo po akong tulungan. Tulungan niyo po akong itayo ang Rivera Training Center dito sa Laguna. Gusto kong turuan ang mga kabataang mahihirap na maging engineer at skilled workers para hindi na nila kailangang dumaan sa pinagdaanan ko. Natahimik si Victoria. Tinitigan niya si John ng matagal. Dahan-dahang gumuhit ang isang ngingiti sa labi ng matanda. Isang ngiti ng pagmamalaki, parang isang ina sa kanyang anak. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Victoria. Tama ang hinala ko nung araw na tulungan mo ako sa ulan. Sige John, itatayo natin ang school mo at ako ang magiging chairman of the board. Nagkamay sila. Umalis na si Victoria pabalik ng Maynila. Naiwan si John sa garden. Papalubog na ang araw. Nagkukulay kahel ang langit. Lumapit si Grace sa kanya. Mabagal ang lakad nito. Parang nag-aalangan. John, tawag ni Grace. Nabalitaan ko ang offer ni Ma'am Victoria. CEO, wow. Yumuko si Grace, pinaglalaruan ang laylayan ng damit niya. Kailan ang alis mo pabalik ng Maynila? Ipag-eempake na kita. Lumapit si John kay Grace. Hinawakan niya ang kamay nito. Magaspang ang kamay ni Grace dahil sa trabaho, pero para kay John, ito ang pinakamalambot na kamay sa mundo. Wala akong iimpake, Grace, sabi ni John. Nag-angat ng tingin si Grace, gulat. Ha? Pero sayang yun. Pangarap yun ng lahat. Dati, akala ko, yun ang pangarap ko. Sagot ni John. Tinitigan niya si Grace sa mata. Akala ko, kailangan kong maging mayaman para mahalin ako. Akala ko kailangan kong maging matagumpay para hindi ako iwanan.
Hinaplos ni John ang pisngi ni Grace, pero noong nawala ang lahat sa akin, ikaw ang nanatili. Ikaw ang naniwala sa akin noong panahong pati ako, hindi na naniniwala sa sarili ko. Namuo ang luha sa mga mata ni Grace. John, hindi ako aalis, Grace. Dito ako. Magtatayo tayo ng school. Tutulong tayo sa iba. At higit sa lahat, inilapit ni John ang noo niya sa noo ni Grace. Ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Gusto kong gumising araw-araw na ikaw ang kasama ko. Grace, ikaw ang tunay na yaman ko. Will you allow me to spend the rest of my simple life with you? Tumulo ang luha ni Grace, pero puno ito ng saya. Tumango siya. Oo naman, John. Oo. Niyakap nila ang isa't isa sa ilalim ng papalubog na araw. Wala ng ulan. Wala ng bagyo. Sa isang simpleng bayan, kasama ang isang simpleng babae, natagpuan ni John Rivera ang tagumpay na hindi kayang nakawin ng sinuman dahil ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa kislap ng relo o sa taas ng building. Ito ay nakikita sa pusong marunong magmahal, magpatawad at magsimulang muli. At doon nagtatapos ang kwento. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at wagas na pag-ibig ni na John at Grace. Sa bawat isa sa inyo na matiyagang nakinig at nagbigay ng oras mula sa simula hanggang sa huling sandali, taos-puso po akong nagpapasalamat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, parang naging bahagi na rin ng buhay ko ang bawat luha at ngiti ni John. Ang kanyang paglalakbay ay paalala sa ating lahat na sa kabila ng pinakamadilim na bagyo, laging may sisikat na araw kung mananatili tayong mabuti at matatag. Sana po ay naipaabot ng kwentong ito sa inyong mga puso na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa kapayapaan ng loob at sa piling ng mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Minsan, kailangan nating mawalan para makita natin kung sino ang tunay na nandyan para sa atin. At naway huwag tayong matakot magpatawad dahil ang pagpapatawad ang susi para makalaya at makapagbukas ng bagong kabanata. Kayo po, anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin bang magsimulang muli? Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin at sariling kwento, kaya't huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung naantig ang inyong puso, sana po ay ibahagi nyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.